emulsifier pala ang pork brain. The perfect simple bite. Tokwa sisig, pare, o sizzling tofu ala Max. Pero kasi, sa pag-research namin, nalaman namin na wala naman palang variation masyado ang sizzling tofu ng Max. So, gawin na lang natin muna yung sizzling tofu ng Max, tapos gawa tayo ng ibang variation pa ng tofu sisig. Hindi na ala Max to, ala Ninong Ray na siguro to, or ala inaanak pag kayo gumawa, di ba? Simulan na natin yon. Tokwa, pare, syempre, tofu. Ang una nating ingredient dyan. Usapan tokwa muna tayo. Ang gagamitin nyo, the pinakamaganda at pinakamura ay tokwang palengke, pare. Yung medyo maasim-asim. Yung iba ko kasing nakikita ang tokwa sa grocery, yung nakaganon. Yun mahaba buhay nun. Medyo may kamahalan siya ng konti, pero good quality naman yun. Kaso, kapag bibili kayo ng ganon, may mga ano dun eh. Sa palengke kasi ang tokwa, basta tokwa. Yun lang yun. Pag mga nakaganon yung tokwa, meron niyang soft, silk, semi-firm, firm. Para dito sa purpose natin, pwede na tayo sa firm. Pwede na siguro yung semi-firm. Pero sa firm na tayo, ang pinagkaiba lang naman nun talaga ay yung water content, pare. Pwede yung pirituhin ng ganito. Ito yung pang ano eh. Panglugawan eh. Panglugaw na eh. Actually, kinakalahati pa nga yun, bro. Di ba? Kinakalahati pa yun. Yung iba, na nakita ko, piniprito muna ng buo tsaka chinachap. Hindi ata ganoon sa Max eh. Ganyan, no? Di ba? Okay na yan. Tingin nga. Ayan, no? Mga ganyang size. Yung parang sa'yo. Ang laki naman yan. Uy, grabe. Parang sa pag-golf lang yan tsaka tennis, yung follow through. Oo. Aray! Gano'n sakit! Kayo na bahala sa lutong ng tokwa nyo. Kung gusto yung silutong ng graba, nasa sa inyo na yan. Pero akin, okay na yung ganyan. Yan, okay. So set aside natin yan. Tapos ngayon, kailangan lang nating maghiwa ng sibuyas. Ayoko niyan. Doon sa kumain tayo, doon pero may bell pepper yun eh. Di ba? Pero for sure, bell pepper nila, hindi sing lambot nung atin. Di ba? Fresh na fresh yan. Fresh na fresh yun sa kanila. Sa amin, wala eh. Sakto lang. Oo. Tapos ano yun eh, strips yun pre. Square yun. Strips yun. Tanga, square man. O di isa, strips natin. Yung isa, square natin, di ba? May kompromiso sa mundo. Uy, grabe, pang takoyaki to. Hindi pwede to, pang takoyaki to. Pero 3 butas eh. Humpete po. Paminta. Sasaluin na lang natin yan. Konting asukal lang. Nako. Balik na. Ganun pala dapat. Sorry. Yun. At eto na. Good sa talaga to, pare. So meron na tayong original, pero mamaya na natin ipe-plating to sa kadahilan ng mawawala yung niya mamaya, di ba? So gawin na muna natin yung iba natin. So doon tayo susunod natin, tofu and mushroom sisig ala Ninong Ray. Gusto ko munang sabihin na, ewan ko at least para sa akin, hindi ka naman magto-tofu sisig dahil gusto mong umiwas sa baboy. Para sa akin, ito si Alvin mahilig sa tokwa, ako mahilig sa tokwa. Karamihan naman ang kilala ko, kakain sila ng tokwa kasi gusto nila yung tokwa at hindi dahil, wow, parang karne. Kasi hindi talaga, pre. Walang kahit ni isang taong kumagawa ng tokwa, wow, beef Wellington. Wala ni isang taong gumawa nun, pare. Wala. So, wag natin tingnan ang tokwa bilang meat replacement kung wala ka naman talagang strict dietary needs. Alam mo yun, kung ikaw ay nagvi-vegan baka pwede. Nagigets ko naman yun. Pero ako, etong niluluto ko ay dahil gusto ko ang tokwa. So, pero dito sa susunod na gagawin natin, ang gagawin natin ay, inisip ko kasi kung tinitingnan nila ang tokwa bilang meat replacement, ano pa ba ang iba pang meat replacement? Mushroom, pare. Ayun nga. Diba? Hindi ko alam. Hiwain natin to. At medyo mas malalaki ng konti sa iniisip mo kasi lulutuin natin to ng igigisa natin to and medyo i-dehydrate natin ng konti sa butter na lang siguro para mas mag-concentrate yung lasa niya. Lasa. Brown shimeji mushrooms, pre. Lagay na natin yan dyan. Amoy lugawan. Ayun nga. Ito nangyari talaga to. Kumuha yung lalaki ng sumpya, sinoso. Hindi. Ayoko. Sinuli talaga. Ako gago. Tapos yung babae parang, sige, yung tinanggap na lang. Hindi, okay na. Sabi ko, hindi ako order ng sumpya. Tokwa na lang ako. Nung sasandok na ng lugaw ko, ano mo ginawa? Kumuha ng kalahating timbang tubig. Pre, pinutos, ginaganon yung lugaw. Tapos saka sumandok ng lugaw ko.
Parang nalugi naman ako ng konti doon, di ba? Pero kinain ko pa rin. Kaya natin dyan. Kahit di pa ito lagay na natin yung mushrooms natin. Ayun. Sabi mo kanina, bakit lahat ng mushroom puro Japanese yung pangalan? Oh. Ba't hindi natin itong gawing Japanese style? Uy, Di ba? Subukan natin. Let us try. why not? Kaya natin ang asin para lang mas kumatas pa. Sibuyas pare, nakahiwa na. Yan. And palagay ko okay na rin ang aming mushroom. Medyo amoy siyang amoy siyang karne, no? Lagyan na natin dyan. Huwag natin ilagay lahat ng butter muna. Yung mushroom na lang muna. Tapos yung akwat natin. Tapos since gulay na rin lang naman yan, di ba? Lagyan natin bell pepper. Ayaw kanina may bell pepper na eh. Ba't nga naman hindi? Lagyan na rin natin dito. Okay. Uy. Whoop! Konti lang. So ilagay natin yung favorite ni Alvin na luya juice. Yeah. Di ba? Para mabigyan natin ng teriyaki vibes. Di ba? Kaya naman hindi. Oh. Oop, ginger juice. Pero konti lang. Pwede naman din kayo maggayat ng luya na lang. Naku, nalagay ko na. Sumayad. Bawang, crispy garlic, Oh. sesame seeds. Para lang malubricate ito, ilagay na natin yung butter, yung pinaggisahan, di ba? Sayang yung gagawin dyan, di ba? Higupin ni Alvin. Okay na to. Mamaya meron pa kami mga Japanese garnish na ilalagay dito, pare. Again, sabay-sabay natin sa plating. So ngayon, doon na tayo sa ating pangatlo. Tofu sisig. Medyo mahirap siyang tawagin tofu sisig eh. Pero sige, gawin na rin natin to. Sayang oh. Yung last sa tofu sisig natin, spoiler alert, meron siyang baboy. Kasi, kasi napakagandang kombinasyon ng baboy. Hence, tokwa at baboy. Di ba, pre? Tama. Again, hindi namin dito ginagamit ang tokwa bilang replacement sa baboy. Sa recipe na to, ginagamit namin siya in combination with pork. Kasi, supplementary flavors, di ba? Kasi masarap ang tokwa at baboy. Tama. Hindi bilang extender or replacement, pare. So may konting baboy kami dito. Grabe yung konti, ah. Ano to, batok ng baboy na pinakuluan namin hanggang kita nyo naman, nadurog na hanggang lumambot. Kahit na ahit ka pa. Kahit na ahit ka pa. Medyo malalaki kasi liliit pa ito mamaya. Amedy, lumayo-layo ka na. Lumayo-layo ka na, Amedy, dahil siya ay puputok na. Darcy blows! So, pirtuhin na natin to sa mahinang apoy. Kahit di siya mahina, actually papatayin ko yung apoy para humina siya kasi gusto natin na medyo kumatas yung taba at ang matira ay yung balat. Medyo ang goal natin dito ay maging chicharon siya ng konti kung kaya natin, pare. So, hintayin na muna natin to, tapos buuin na natin yung sisig natin. Ay! Hindi pala. Di, sige, tama, cut mo na. Isa pang pork product na gagamitin natin ay utak ng baboy. Warning, warning, nakakadiri ito. Baka ayaw niyong makita. Mag-skip na lang kayo ng ilang segundo, di ba? Okay na yun. Okay na yan. Basta meron tayong utak ng baboy dito, pare. At ilalagay natin yun dun sa pinagkuluan ng pork natin kanina. Kasi ito ang magiging base ng ating sauce, pare. Tingnan natin kung pwede tayong hindi na maglagay ng mayonnaise. Baka pwedeng ito na lang yung sauce natin, di ba? Utak, magawin natin yung sauce yan. Pan nga natin. 3 times 3 equals 47. Uy, grabe. Kailan nagsimula ang Roman Catholic? Kanina! Grabe. Whisk, pares. Tingnan natin kung madudurog natin to. Saan nagsimula yung whisk? W. So dahil, feeling ko mataba to, mamantika to. Mataas naman daw ang emulsifying properties. Lagyan natin ng butter. And then nilagay natin butter ay malamig, pare. Kasi gusto natin slow release. Ayun, pre, tinan mo. Welcome to Dairy Queen, di ba? Anong pangalan ng Spider-Man? Bruce Wayne. Yun pala. Bruce din yun eh. Bruce, Bruce Banner. Ayun, nasunog yung baboy natin, gogo. Sunog yung baboy natin, kakakunti. Sumakit yung ulo niya, Big. Gago pa yung sobra sa utak ng baboy yan. So maging lesson to sa inyo, mga inaanak, na kapag nagluluto kayo, Huwag kayong kakain ng pork brain. focus lang, pare. Iwan pa itong kwentuhan. Simula tayo doon sa tokwa natin, pare, syempre. Evolution. Yan. Di ba, emulsifier siya kahit lagyan natin ng mantika pa, di ba? Meron tayong chili oil dito, di ba? Sa mga hindi pa nakakatikim nito, para lang din siyang pickles natin, yung Filipino pickles. Pero ano, pre,
hindi siya matamis, di ba? Si Alvin diri-diri dito. Di ba, kalahati lang. Hindi ako sanay sa mukha. Sabi mo, wag sa mukha, wag din sa buhok. Yan. So medyo nabuo siya ngayon, mamaya magkakawahi, wala yan. Isang text lang yan, sabi sa'yo. Yan natin dyan. Yan. Para lang mabigyan ng konting ibang texture. Yan. Tapos, eto recently medyo na-addict ako dito. Na-addict talaga ako dito sa bagay na to, pare. Ay, alam ko yan. Palapa. Palapa. Oo, addict na addict ako dito. Lapain mo ako, palapa. Ano? Yan. Tapos i-dress na natin pre gamit ang ating utak sauce. Utaksu. I guess pwede rin tayo mag-plating. Pwede. Pare. Nga nga. Ang sarap niya. Yung lasa, ando na rin. Ando na rin. Siguro ano to lasa-wise, I guess mga ano to, 90%, not all the way through, hindi pasok na pasok, Hindi pero focus. ando na rin. Ganun lang. Hindi ka focus eh, no? Yan. Tofu mushroom sisiguro. Yan. Hindi ito authentic Japanese tofu sisig pero napakasarap. Ay, yung superhero na ang kapangyarihan, Toyo. Ikaw man. Napakawalang kwenta ng superhero na yun. Hi! Gusto ko pa namang kumain ng siomai ko kaso wala ng toyo. Haha! Andito na ako! Si Kiko Man! Psst! Salamat Kiko Man! Makakain ko na ang siomai ko! Ang pinaka nakakaulol talaga dito ay pucha, emulsifier pala ang pork brain. Diba? The perfect simple bite. The perfect simple man. Love bless you and me, perfect combination. Kanina in isolation, ang sarap niya. Ngayon, okay na lang siya. Okay na lang siya. Masyadong naging rich. Siguro dahil nga sa addition ng butter. Ayan na. Pero yun nga, I suggest i-try nyo lahat to. And unahan nyo na kami dun sa idea na ang pork brain ay emulsifier, di ba? Kasi baka marami kayong magawa sa bahay nyo. Naisip ko lang gagawa ka ng pork brain cheese sauce. Ay! Di ba? Sobrang rich doon. Pwede kang gumawa ng pork brain yogurt sauce. Garlic, tapos pork brain na doon. Pork brain shawarma. Pork brain with drum and lyre. Yan, pork brain with electric pan. It's very hard to clean cause very dirty all over the place, diba? Pero sobrang dahil pang pwedeng gawin dito. And etong ginawa nga natin, yung tofu sisig natin dito, pwede nyo pang paglarian mula sa basic, tagawa pa tayo ng iba. Depende lang sa inyo kung paano nyo tinitingnan yung tokwa, kung tinitingnan nyo ba ang tokwa bilang replacement ng baboy or masarap na stand-alone ingredient. Kami ni Alvin dito at kami lahat dito, tinitingnan namin ang tokwa as, wow, ang sarap mo. Hindi bilang replacement ng karne. Siguro nutrition-wise kasi protina sila. Luna, tofu sisig with pork brain. Woo! Woo! Lakas mang inis ang putya. Ito na nga. Oh, nakaisa na. Umuwi ka na. Okay naman? Oo, tira mo. Yan ang nagsasabi na masaya aso.